Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Good morning po sa bawat isa. Ako po si Eliza Ilaga ng Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Lord God, marami pong salamat sa araw na ito. Humihingi po kami ng iyong pagsama sa gawaing ito, na kung saan ay aming pagninilay-nilayan ang iyong mga salita. Pangunahan niyo po ang gawaing ito. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan. Maging sa mga makikinig, buksan niyo po ang kanilang spiritual ears and spiritual heart upang maunawaan po namin ang nais mo sa araw na ito. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating topic sa araw na ito ay Gideon Gathers a Fortune. Tayo po ay bumasa sa Hukom 8 verse 24 to 26. 24, at sinabi ni Gideon sa kanila, hangad ko ang isang kahilingan sa inyo. Nabigyan ako ng bawat isa sa inyo ng hikaw na kanyang samsam, sapagkat sila'y may mga gintong hikaw dahil sila'y mga Ismaelita. 25, at sumagot sila, ibibigay namin ng buong pag-ibig. At sila ay naglatag ng isang balabal at inilagay roon ng bawat isa ang mga hikaw na kanilang samsam. 26, at ang timbang ng mga gintong hikaw na kanyang hiniling ay 1,700 siklong ginto, bukod pa sa mga pahiyas na may anyong kalahating buwan, at ang hikaw at mga damit na mga morado na suot ng mga hari sa Midian, at bukod pa ang mga tanikala na nanga sa lieg ng mga kamelyo. Nasasaad sa verse 24 na bawat isa sa inyo ay magbibigay sa akin ng mga hikaw mula sa kaniyang samsam. Kung iisipin, tila hindi naman ito gaano kalakihan. Ngunit nung ito ay natipon, umabot ito ng 50 libra. Sa verse 25, sumagot sila na ibibigay namin ng buong pag-ibig. Sa verse 26, nasasaad dito na ang timbang ng gintong hikaw na kanyang hiniling ay umabot ng 1,700 siklong ginto. Makikita po dito ay ang kahinaan or human weakness dahil sa isang great man na si Gideon. Nang dahil sa karangyaan, nasisilaw ang isang lingkod ng Diyos o ang nakakilala sa Diyos. Namumuo po yung tinatawag nating selfish desires, which is hindi po kinalulugda ng ating Diyos. Ito ay nagiging sanhi ng kapahamakan. Sa pangkalahatang tuntunin, ang mga Kristiyanong pinuno or God's servant na namumuhay mula sa kaloob ng bayan ng Diyos ay dapat mamuhay sa antas ng kanilang sariling mga tao. Hindi mas mababa o mas mataas, sa isang salita, matuwid na leader. At sa aking pong pagtatapos, umasa po tayo sa Daniel 12 verse 3, ang marunong na pinuno ay magniningning gaya ng liwanag sa langit, at ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin. Lord God, marami pong salamat sa katuroang ipinadala ninyo sa amin sa araw na ito. Turuan niyo po kaming sumunod sa iyo ng may pagpapakumbaba. Iiwas niyo kami sa mga tukso na siyang magpapahamak sa amin. Samahan niyo po kami sa bawat gagawin namin at mga decision making namin upang hindi kami mapahamak, na hindi po kami masilaw sa anumang karangyaan sa mundong ito, sapagkat batid po namin na masigit pa ang iyong inihanda dyan sa kalangitan. Kaya't habang nandito po kami, gumaganap sa iyong mga inuutos, palagian niyo po kaming samahan ng iyong banal na spirito at magtagumpay po nawa ang iyong purpose sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa amin sa programang Tinapay mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5 AM para sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Malaya po nating i-share sa ating mga kaibigan at kapamilya upang mas marami pa pong makapakinig at mapagpala ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga po and God bless us.